maliliit na bato sa inyong bakuran magagamit na sa pagpapaganda ng inyong tahanan. Umpisa na po natin ang nakalilibang na proyekto. Dinadaan-daanan, tinatapak-tapakan, at inihahagis-hagis lang. Yan ang mga bato na madalas nating nakikita pero binabaliwala. Pero huwag nyo itong deadmahin dahil ang mga ito magagamit sa mga proyektong guaranteed hindi nakababatong gawin. Mga kapuso, it's DIY once again. I'm sure excited na naman kayo kasi ako excited na. Nako, eto na ang ibibigay namin sa inyong do-it-yourself ngayong gabi. Yung mga bato-bato dyan sa paligid ng bahay nyo, pakikolekta na dahil alam nyo ba? May mga creation kaming ibibigay sa inyo, pero makapagpapaganda sa inyo at sa inyong mga tahanan. Ready na kayo? Dapat lang! Ang DIY stone projects natin, ituturo ng crafter at jewelry maker na si Kim Tiam Lee. Sa paggawa ng stone placement, kailangan ng mga bato na katamtaman ng laki, glue gun at glue stick o sealant, lumang placemat o coaster, marker, at gunting. Actually, you can also buy stones from mga, halimbawa, mga garden store. Meron daw po silang mga binibenta, mga 30 pesos per kilo. So, pwede na rin. So, ang unang gagawin natin is kukuha lang tayo ng lumang placemat. Yes, eto yon. May mga lumang placemat na, di ba, 12. Minsan, sa sobrang na punit-punit na, hindi na perfect, diba? So, kunin nyo na yon at huwag nyo itatapon. Gamit ang marker, mag-trace ng malaking bilog sa placemat. Gupitin ito. At syempre, meron na tayong pattern mula dito sa ating ginamit, diba? So, ang susunod na gagawin namin ni Kim ay... kasi ako, gagamitin ko itong placemat. Tapos, pwede kasing gamitin nyo rin ng variety na pwede rin kahoy. So, para mas makapal siya, pwedeng kahoy na coaster na luma, kagaya nito. Pumili ng mga batong magkakahawig ang sukat at ipwesto ang mga ito sa ibabaw ng placemat o coaster. Siguraduhin walang butas ang bahaging ginagawang placement. Idikit ang mga bato gamit ang glue stick o sealant. Pero paalala lang, magsuot ng mask kung gagamit ng sealant dahil malakas ang amoy nito. Diba? Ang perfect! So, konting tikit-tikit lang ang mainit na bagay sa kusina tulad ng kawali at talagyan ng kape. Hindi na makasisira ng inyong mesa kapag ipinatong sa stone placement na ito. Ang gastos sa project na ito, 50 pesos lang. Okay, this time naman, pwede naman natin ito mapakinabangan sa loob ng bahay natin or kung sa room natin mga nating kwintas or mga pulseras natin nakakalat, walang organizer. Ito naman po ang gagawin namin para sa inyo ngayon. Sundan nyo lang. Makikinis na bato na katamtaman ang laki o pebbles ang gagamitin natin sa project na ito. Maganda rin ang lumang plywood, foam tape at gunting. I-decide lang natin kung saan ilalagay yung stones kasi ito yung magsisilbing sabitan natin nung mga necklace, bracelet. Lagyan ng matibay na foam tape ang mga bato at idikit ito sa plywood. Damihan ang bato depende sa dami ng gustong ilagay sa organizer. Okay, at nagawa na namin yung aming accessory organizer. So this time, ilalagay na namin yung aming mga accessories. Sakto yung diba? Cute. Ganyan lang siya. Pwede mo na siyang isabit sa room mo para mukha ng decoration. Or yung lang siya sa mirror. Nakasandig lang sa mirror or nakasandig sa wall. It's fine. At least nakikita mo siya. Ang mga kwintas at iba pang mga burloloy, hindi na pakalat-kalat. Salamat sa accessory organizer na nagkakahalaga ng 40 pesos. Pwede rin idikit sa pader ang mga bato para may instant sabitan ang inyong mga abubot. Isa pang pwedeng magamit sa inyong mga tahanan na talagang magmumukhang kakaiba pero napakaganda ay ang inyong mga doormat na mag-welcome sa inyong mga bisita. At syempre pa, kung yung mga luma ninyong mga doormat dyan, pangitsina niya. China na. Naku, lagyan natin yan ng kakaibang look. At syempre, gagamitan pa rin natin ng beautiful stems.
Sa paggawa ng stone mat, gumamit ng bilugan at malalaki at makikinis na bato. Ihanda rin ang sealant na pandikit sa mga bato. Bukod sa lumang rubber doormat, pwede rin gumamit ng makapal na sako na pagdidikitan ng mga bato. Takpan ang doormat ng mga bato gamit ang sealant. Ganun lang kasimple at mabibigang buhay na ang inyong lumang doormat. Yes! O, diba? Tamang tikit-tikit lang at magagandang bato na talaga namang kakaiba ang mga design. Kasi, tinan mo, may sarili na silang tekstura. So, talaga makikita mo ang kagandahan niya. Yes. Perfect ilagay ang stone mat sa labas ng pinto, garden o sa banyo. Mukhang sosyal pero hindi mahal. Sa halagang 50 pesos, achieve na ang project na ito. Ang mga bato pwede ring maging fashionable at pwedeng ipang-rampa. Ito lagi inaabangan nila kung meron bang pwedeng ipang rampa! Oh, rampa! At ito ipang accessorize sa kanilang katawan. Siyempre. Meron din po kaming gagawin para po sa inyo. Pero this time, ang kailangan natin ay mga cutitay na mga bato. O, diba? So siyempre, yung mas maliit Yes, na Kim. variety, kasi pag binili mo naman siya or nakita mo siya elsewhere, ano naman, maraming iba-ibang size. Yes! So, piliin lang natin yung mga mas maliit saka mas pino na bato. So, ang gagawin namin ngayon, para at least magkaroon tayo ng idea, ay sing-sing and pendant, right? yes. Oh, excited na kayo. Ako rin excited na. I-ready rin ang lumang fancy rings, fabric glue, small paintbrush, acrylic paint, pliers, at aluminum wire. Idikit ang bato sa sing-sing gamit ang fabric glue. Fabric glue? Fabric glue. Fabric glue ang mas Better kasi to adhesive ng mga stones to metal. Ayun. Parang, ano siya, pwede ring super glue. So, if wala kayong mahanap na fabric glue, pwede ring super glue. Okay. Kasi instant siya. Patuyuin ito ng overnight. Pagkadikit ng bato, ipinta ang inyong chip na design gamit ang acrylic paint. Yes! Sa wakas, natapos na rin namin yung creativity mo. Ilalabas mo talaga rito. Parang kay Ate Love, nilagay niya. Pangalan! O, diba? Pangalan ko. So, for the necklace naman, ang pipili nating bato is yung medyo irregular yung shape. Gamit ang pliers, i-bend ang aluminum wire at i-twist ang isang dulo nito para makagawa ng butas. I-twist ang wire sa magkakaibang direksyon para mabalutan ang bato. Putulin ang dulo ng wire at i-twist ito sa tuktok para mailak ang pendant. Lagyan ng necklace at tada! May pendant na kayo na mukhang mamahalin. Ito, pwede niyong pagkakitaan. Ako, pwede nyo ibenta kahit 50 pesos, di ba? Konting effort lang, konting wire. O, di ba? Yun na. Sa halagang 30 pesos, instant fashionista ang peg nyo. Gamit lang ang mga bato. Ang mga bato, naku, wag nyo lang pong daang-daanan o di kaya ibato-bato lang kung saan-saan. Dahil pwede nyo yang mapakinabangan. Sa konting effort at creativity, pwede nyong mapaganda yan.